Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss Supranational 2024. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. Ayun na nga. So kagabi nga, naganap na ang hinihintay nating coronation na inabot tayo ng umaga na nakakaloka, grabe. Diyos ko, napuyat ako dyan sa Miss Supranational. Actually, tama lang naman kasi galing din naman ako sa party ng friends ko. Tapos pag uwi ko, eksakto naman na Miss Supranational. So, naabutan ko siya. Kaya, ayun. So, masaya ako dahil syempre maganda ang naging resulta at maganda ang supranational talaga, no? Nagugustuhan ko siya. Kakaiba yung tema, parang more on Victoria, parang Victoria's Secret, yung mga drama talaga dito, no? Maganda yung lighting nila dahil sobrang liwanag. Talagang kitang-kita mo yung detalye ng mukha ng kandidata o kung sino man ang nakaharap sa camera. So, iba talaga ang nadadala ng lighting, lalo kang gumaganda. And then, of course, maganda din ang kanilang stage na talagang sobrang laki, ang haba ng runway, at katulad din naman ng nakaraan taon. Pagdating naman doon sa host, ayun, medyo hindi ko type yung host kasi parang yung babae, medyo parang wala siyang rehearsal. Ano yun? Parang nandoon pa lang siya, nagre-rehearse pa lang. At kung makakuda ng mga bagay na hindi na dapat nakikita doon sa camera, nakakaloka siya. Anyway, magaling naman sila lalaki. Kaya nadala na rin naman nila ng bonggang-bongga. And then, ayun. So, syempre, nagpakilala ang mga candidates. Nakita natin sa yung bawat isa kung gaano talaga sila kagaganda. Ang gaganda ng mga candidates sa Miss Supranational, in fairness. And then, ayun, namili sila ng top 24. Sa top 24, syempre, may surprising. Meron kang surprising kasi parang, napapasok siya dito sa top 24. Meron naman yung parang ina-expect mo tapos wala. Sino-sino ba yung mga pumasok? Syempre, Mexico, India, Zambia, Guatemala, Indonesia, Germany, Puerto Rico. Ayun, si Puerto Rico naman talaga, ina-expect naman natin yan. Si Guatemala, si Zambia. Ayun yung mga nakikita natin talagang magagaling. Puerto Rico, United Kingdom, hindi rin ako nagulat kasi maganda din talaga yung naging presentation niya. South Africa, yes. Si Nepal, medyo na-surprise ako, but congratulations sa Nepal dahil ito yata yung kauna-unahan na napasama sila sa semifinals ng Miss Supranational. Kaya, welcome to the club. And then, congratulations, Nepal. Philippines, yes, syempre natuwa tayo na pasama si Philippines. Andiyan din si Ukraine. Actually, hindi rin ako nagulat kay Ukraine kasi magaling din naman talaga. Maraming magaling, oo. And then, Czech Republic, Brazil, Curacao, Dominican Republic, Costa Rica, Colombia, Iceland. Ay nako, favorite ko yung face ni Iceland. And then USA, Spain, Bolivia, Korea, and Poland. Surprise ako kay Korea. Hindi ko inaasahan na makakapasok siya. Mas gusto ko pang pumasok sana si Hong Kong. Mas type ko kasi kabugera si Hong Kong. But syempre, congratulations din kay Korea. Sabi nga gano'n, kanya-kanyang game lang yan. So, hindi natin masyado napansin yung game niya, pero yung game niya, pumasa naman sa panlasa ng hurado. Kaya, congratulations Korea and Nepal. Unplaced naman dito si Thailand. And na-expect natin na parang, ako sa totoo lang, sabi ko nga, baka
pumasok pa siya sa top 24. Pero medyo malabo talaga. So, hindi rin ako nagulat na na-unplay si Thailand. Si Cambodia, ayun, nagulat ako kay Cambodia. Kung i-base ko yung performance ni Cambodia to Korea, parang mas gusto kong pumasok si Cambodia. Pero syempre, respetuhin natin yung desisyon nila. Vietnam, nawala din si Vietnam. Nagulat din ako sa pagkakawala ni Vietnam sa semifinals. Myanmar, yes! Magaling din sana si Myanmar, pero ayun. Pero naggulat ako sa dalawang to, Venezuela at saka si Malaysia. Talagang nashock ako na wala sa top 24 si Malaysia, ha? So ibig sabihin pala kapag nandoon ka sa mga runway challenge nila, hindi ibig sabihin nun ay pasok ka na sa banga. So yun, so nawala talaga, El Tocuyo talaga si Venezuela at saka si Malaysia. Si Malaysia, lalo na si Malaysia talaga yung masasabi natin na El Tocuyo ngayong taon na to dito sa Miss Supranational kasi naging maingay at medyo kinatakutan din naman natin yung mga galawan niya, pero talagang surprising. Pinili ang Indonesia over Malaysia, di ba? Ang alam ko, ang naglalaban talaga sa Asia, ang naglalaban si tawag dito, ang feeling ko naglalaban si Malaysia at saka si Philippines. Ayun pala, si Indonesia pala talaga yung matindi nating kalaban. Kung hindi rin ako nagkakamali, nagulat din ako sa pagkakawala ni Miss Australia. Diba? Kasi magaling din naman yung performance at maganda din naman si Miss Australia, pero hindi na siya nakarating sa top 24. So ayun, so nakakalungkot kay Malaysia, pero wala tayong magagawa. That is the decision of sa pageant na to, di ba? Ayun, so punta na tayo doon sa mga iba nilang eksena. So syempre rumampa yung 24 na napili nila at ang bongga. Panalo yung rampa nila. Gusto ko yung swimsuit nila na parang alam mo yon, ang class tignan. Tapos alam mo may pagwantes pa dito, and then ayoko lang yung kapa-kapa nila, yung cape na tinatawag. Kasi yung naglakad na sila pare-pares, nililipad yung cape nila, tumatama sa mukha ng girls. Di ba? So nakakaloka talaga, na hampas na gano'n. Sabi ko, kakaloka naman to, but may pag ganito pa. Pero kasi maganda kasi yung effect. Pero sana ang ginawa, yung lakad nila nung isa-isa, medyo tinanggal na nila yung moment na yun. Kasi nga, ang tsaka nga na, lumilipad yung cape niya, tapos tatama sa mukha ng girls. Kawawa naman yung nasa likuran, di ba? Pero syempre, hindi nagpahuli dyan si Tara. Diyos ko, pagdating sa swimsuit talaga, gusto ko yung energy ni Tara. Gusto ko yung the way kung paano niya pinipresent yung sarili niya. Ang nakikita ko kay Tara, masyadong buo talaga yung loob niya. Yung kumpiyansa niya talaga buo. Kiber ko sa mga pumasok. Yung mga tipong ganon. Pero sabi ko naman, yung top 24 na pumasok, Diyos ko, ang gaganda naman ng mga mukha talaga. Di ba? Sobrang winner din. Nakakatakot kasi ang gaganda. And then, si Brazil talaga yung nagsasabi talaga na siya talaga ang winner dito. Kasi pag tinignan mo siya, beauty queen materials, ang tangkad, ang sexy, tama yung proportion ng katawan niya sa height niya. Tapos kita mo yung kurba ng katawan, plus yung mukha. Oo, di ba? Maganda. And then, si Ana Valencia, maganda ang pasarela ni Ana Valencia, ha? Huwag nating isnabit. Talagang, maganda din yung height niya. Maganda din ang actually, yung mukha niya parang haggard. Na parang, alam mo yon, parang siyang haggard. Mas gusto ko yung ipinapakita ni Iceland na fresh overload lang. Ganon. And then, yung buhok ni Ana Valencia, parang hindi masyado na fix yung sa itaas. Parang gulo-gulo na, hindi ko maintindihan. Para siyang, tawag dito, parang natataranta yung itsura niya, yung tipong ganon. Pero syempre, kung performance ang pag-uusapan, ay magaling talaga. Pagdating naman doon sa 24 na Q&A, yung naka-black sila, gusto ko yun. Gusto ko yung may opening na pa-white, tapos red na naka-swimsuit, and then black sa Q&A. Gusto ko yung uniform nila. Sobrang nakaka-class tignan. Ayun. Tapos sa Q&A, 20 seconds lang. Tapos pag hindi mo na naabutan yung 20 seconds, pag naglumagpas ka na doon, tatanggalin na nila yung mic, go to the next girl. Yung mga tipong ganon.
magaling si Tara doon kasi parang ang ganda nung sinabi niya. Actually, yung 24, ang gaganda nung mga sinabi nila. Kaya nga naisip ko, sabi ko, paano kaya nila to pipiliin sa top 12? Eh, parang yung 24 na to, kung Q&A ang pag-uusapan, Diyos ko, sa totoo lang sa top 5, parang feeling ko yung mga inabutan dapat ng time, laglag na yon. Katulad ni Germany, naabutan siya ng time tapos habang tapos na yung oras niya, salita pa siya ng salita. Nasabi na may isip ko na makuda si Ana Valencia, pero parang nag-overtime So doon nakita mo tuloy na parang okay. So meron na talaga silang na-pick na girl, no? So yon. So after ng Q&A, so lahat naman sila magagaling, wala naman akong masabi. So maliban na lang doon sa mga inabutan talaga ng time, wala naman tayong magagawa doon. And magaling silang lahat. Wala akong masasabi, ay ito hindi, ay ito magaling. Lahat sila may kanya-kanya silang pero ang nakita ko doon habang nagsasalita sila, siguro yung kumpiyansa talaga tinitignan talaga, lalo na yung sa mga mata nila, nakikita kasi kung ikaw ay confident doon sa sinasabi mo, so doon mo makikita kung nagpapakatotoo ba to o hindi. So si Tara doon mo talaga masasabi, ay papasok talaga si Tara sa top 5 kasi yung kumpiyansa niya from swimsuit sa Q&A, lalo na sa evening gown. My gosh, ang ganda ng evening gown. Yung, alam mo yon na parang sobrang nakakaloka talaga yung evening gown. At winner, di ba? And then, ayun, sa top 12, ayun nga, yung top 12 pala yung nag-Q&A. Sa top 12, ang mga pumasok ay si Ukraine, Czech Republic, actually si Czech Republic, ang ganda-ganda-ganda ng mukha. Iceland, Costa Rica, Philippines, Bolivia, Curacao. Si Curacao ang charming din. Tapos sobrang close si Philippines at saka si Curacao, no? And then United Kingdom, ay maganda din naman si United Kingdom. Germany, United States, Brazil, Puerto Rico. Wala akong masabi sa top 12. Sobrang panalo. Sabi ko nga, yung Q&A ng mga to, talagang kabog, winner. Wala naman akong masabi. So, sobrang yung top 12 nila, hindi naman ako nagulat. And then, ayun. So, nawala na sa eksena si Indonesia. Isa lang ang pumasok na Asian sa top 12. Ito ay si Philippines lang. So, very strong talaga si Philippines. And then, ayun, happy ako dahil nakita nga natin kung gaano sila kagaling sa Q&A. And then, sa evening gown, my gosh, ang ganda ng evening gown ni Tara Valencia. Nagawa ni Rian Fernandez. Rian Ramos na naman ako. Rian Fernandez na talagang sabi ko, in fairness gusto ko yung color na may pink, blue, parang rainbow yung dating. Tapos gusto ko yung cut kasi bumagay kay Tara para siyang Reynang-Reyna yung dating. Sa totoo lang magaling si Tara at magandang tignan sa entablado. Kaya lang kasi si Brazil talaga, masasabi mo na, ay, she's queen talaga. Ganon. Kaya sabi ko, okay, wala na akong complaint. But happy ako sa top 12. Ayun. And then, sa Continental Queen Ambassador, ang nakuha naman ay si Sabia. For Africa continent, di ba? Wala naman ako masabi kay Sabia. Kita ko naman yung energy niya doon sa swimsuit. Dominican Republic, so wala din akong complaint. Sa Caribbean, Iceland sa Europe, yes, she's deserving. Kasi sa totoo lang si Iceland dapat napasok to sa napasok to sa top 12. And then Indonesia, si Indonesia naman talagang ganda-gandahan. Hindi naman na pwede si Malaysia kasi na El Tocuyo siya. And then United States, ayun, sa America. So, wala akong masabi sa sa Continental Ambassador nila. Sobrang perfect. And then, sa top 5, ito talaga, sobrang saya kasi nakakakaba. Dahil, syempre, di ba, parang pero parang feeling ko may format na talaga sila hanggang top 5. May na talaga sila. Kasi kung iisipin mo, doon naman sa Q&A, may mga inabutan ng oras pero nakapasok pa rin sa top 5. So, ibig sabihin, wala talagang bearing yung Q&A nila. Kumbaga, just presentation. Pero nagbe-base talaga sila sa confidence, I think sa looks talaga, kung ito ay very powerful, ganon.
So, supranational top 5 ay si Puerto Rico, Philippines, Brazil, Curaçao, Germany. Happy ako. Actually, kasi si Puerto Rico, sabi ko nga, di ba, nasa top 10 list ko to. So, possible din naman talaga umangat. At saka si Germany, ayun naman din yung sinabi ko. So, para sa akin, wala akong question kung nakarating sila sa top 5. Kasi possible talaga eh. Depende talaga sa laro. And then, ayan, nasa top 5 sila. And then, happy talaga ako sa result ng top 5. Very strong, very powerful, and beautiful talaga. So, ang ganda ng top 5 nila. And wala akong question na bakit ito ang napasok, bakit ito hindi. Kasi masikip eh. Lahat sila magaling eh. At lahat sila nagbibigay ng vibes talaga na alam mo yun na pang Miss Supranational, diba? And then, ayun na nga. So, sino-sino ba ang nag-runners up? Sino-sino ba ang winner? So, para sa akin, okay ako. Happy ako sa resulta. Ayun. Fourth runner-up si Puerto Rico. Puerto Rico. So, sabi ko, hala, si Puerto Rico, nag-fourth runner-up. So, akala ko, aangat pa tayo ng bonggang-bongga. Third runner-up naman si Philippines. And then, Curaçao, second runner-up. Then, Germany. And then, Brazil. So, ang alignment ko kasi, para sa akin si Brazil talaga yung winner. Then, ang feeling ko si Philippines, and then feeling ko si Curaçao tama sa posisyon niya. Ganon talaga yung nakikita ko. Pero nababa si Philippines sa third at umangat naman si Germany sa first runner-up. Alam niyo, sa totoo lang, kung kudaan ang pag-uusapan, talaga namang makuda si Ana Valencia. Maganda talaga yung niya. Pero siguro talaga yung kumpiyansa, mas nakita nila dito kay Brazil buong-buo. At wala naman akong comment doon kasi 'di ba from the beginning pa lang sinasabi ko na sa inyo, ako I think si Brazil ang mananalo dito kasi kita mo talaga na parang wow, wala talagang walang kakabog sa kanya. So yung ganon, talagang very beautiful. And then si Curaçao, sabi nila, nako baka si Curaçao, maganda rin si Curaçao. Kaya nakikita ko rin na talagang sure ako dito, nako baka second runner-up to or talagang pasok to sa top 5. And then si Germany, parang feeling ko kaya ginawa nilang first runner-up kasi near doon sa physical na ni Brazil. Kung in case na ma-dethrone si Brazil, I think ang ganda pa rin ni Ana Valencia para sa Miss Supranational, di ba? So yon. At happy ako sa resulta. Isa sa mga, kung titignan mo, dalawang Americas, di ba? Tapos Germany, Europe, and then Philippines, Asia, and then Puerto Rico naman ang Americas din, and Caribbean si Curaçao. So, tama ba? Oo. So, para sa akin, overall, panalo talaga yung napili nilang top 5 at panalo din yung napili nilang Continental Queens, di ba? So, yon. And happy ako sa resulta. So, hindi man nakuha ni Tara Valencia ang corona ng Miss Supranational, nakita ko naman talaga na inilaban niya. And then, yung level ng mga runners-up at saka ng queens, parang okay din lang naman. Wala naman akong problema doon. Kasi nakita din naman natin, magaling din naman talaga si Curaçao. And then, magaling din naman talaga si Germany. So, bakit pa tayo magrereklamo? So, ang importante dito ay pasok sa banga ang ating pambato, di ba? So, yon. So, happy. Winner na rin yan. Hindi man natin nakuha yung main title, winner pa rin tayo. At hindi tayo binigo ni Tara Valencia sa ipinakita niyang magandang performance niya dito sa Miss Supranational. Ginawa ni Tara Valencia lahat ng kanyang makakaya. And then, ako naman, from the beginning naman, sabi ko talaga makaka-top 5 si Tara Valencia. Si Tara Valencia. And then, ayun nga, pumasok ka sa top 5. And then, congratulations sa atin lahat. And then, dalawang Pinoy na nasa top 5, winner na yan. Kasi, di ba, consider din natin Miss Philippines si Ana Valencia. And then, si Ana Valencia, well experienced na rin, di ba? Second runner-up sa Miss Globe. And then, napunta dito sa first runner-up. Okay na yon, ganon! Kaya dapat maging masaya tayo at makontento tayo. Hindi man natin nakuha ang corona,
pero tagumpay pa rin naman ang Pilipinas sa ipinakita at ipinamalas ng galing ni Tara Valencia. Yung kumpiyansa niya talagang ayun talaga yung nagdala sa kanya hanggang sa dulo ng kompetisyon. Diba? So yun, congratulations Philippines and congratulations kay Tara Valencia at sa ating lahat. So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa resulta ng Miss Supranational? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at excited ako na mabasa yan. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.